Sa West Philippine Sea na naman tayo mga kababayan. Dito na naman tayo magbibigay ng reaction, komentaryo. Kasi itong mga incheck na naman, napaka-swapang talaga, no? So ito yung mainit na balita sa ngayon. Nabibigyan natin ng komentaryo, ng reaction. Kasi itong balita na to, no? Ito yung may pamagat na Chinese speedboat hinarang ng Philippine Marines sa Ayungin. Matindi, malupit ngayon ng ating Philippine Marines, Mga nagbabantay diyan sa sa ating BRP Sierra Madre na nakasadsad diyan sa Ayungin Shoal ay mga Philippine Marines. Mga Philippines Marine 'yan. So, merong ginawa mga katarantaduan yata itong mga inchik na to na nakakabuisit talaga, no? Na pinasok daw nila ang Ayungin Shoal kung saan nandun ang ating barko ng Philippine Marines. So, alam nyo naman na ang barkong yun ay may tao. Nandun ang mga Philippine Marines natin. So, ayun ang bibigyan natin ng reaction. Okay? So, umpisa na natin mga kababayan. Ang utos ko ay pigilan, no? Na maka-board yung mga Chinese dun sa BRP Sierra Madre. Katulad dun sa nakita natin dun sa video, may mga armas na sila, no? May mga machine guns na sila dun on board, no? High caliber na weapons. So, of course, handa naman tayo doon. Handa tayo. Breaking news mga kabayan, China, meron na namang Wow! Sabi ni ni Armed Forces of the Philippines, AFP Chief of Staff, si Browner, no? Na handang-handa daw ang ating mga tropa diyan, na nakabantay diyan sa BRP Sierra Madre, na handang-handa. Ibig sabihin yun, siyempre, no? Handang-handa silang makipagbarilan. ayun lang yun. Hindi papayagan ni Browner na basta akyatin na lang ang barko ng Pilipinas diyan ng mga incheck na yan. Maski naman sinong tao, no, pasukin ka ba naman sa bahay mo, siyempre lalaban ka. So siyempre pati yan mas lalo yan, nasa gitna sila ng dagat. So talagang yan, buwis buhay na sila diyan, mga Philippine Marines natin diyan. So talagang pag inakyat nila yan, ewan natin kung inakyat yan nila, kung balak nilang akyatin yan. Sa palagay ko puro nananakot lang yata yan. Yung mga inchik na yan, no? Mga nananakot lang yan. Sige, pa natin? Diretso pa natin. ginagawang kalokohan sa West Philippine Sea na mortar ng Armed Forces of the Philippines nitong ika-20 ng Agosto taong kasalukuyan na nag-deploy ng maraming assets ang China sa loob mismo ng Ayungin Shoal. 5 China Coast Guard kasama ang 11 mga rigid-hull inflatable boat at speedboats at 9 ng mga maritime militia sa Ayungin Shoal. Nakita din na nagpalipad ang China ng isang military helicopter at drone sa area. Hinarang naman ng 2 rigid-hull inflatable boat ng mga sundalo ng... Teka, no? Napakayabang talaga nito ng mga inchik. Nag-flex kagad, Nagpakita kagad ng kanilang mga high-tech na gamit, no? Nagpalipad ng mga drone, ng mga kung ano, mga helicopter. Parang naman parang matakot. Siguro nasa isip ng mga inchik na to para iabangan natin tong Pilipinas, no? Magpalipad tayo sa kanila ng mga high-tech ng gamit. Ang Pilipinas, ang China Coast Guard speedboat na tumangkang lumapit sa BRP Sierra Madre LS-57. Ang nakapagtataka mga kabayan, yung rigid-hull inflatable boat ng China ay merong nakakabit na armas sa harapan.
Itong China mga kabayan, wala talagang isang salita, walang word of honor at ubod ng sinungaling. Dahil matapos ang naging marahas na insidente noong June 17, 2024 sa Ayungin Shoal, kung saan isa sa mga sundalo ng Pilipinas ay naputulan pa ng daliri, ay napagkasunduan ng Pilipinas at China na pahupain ang tensyon sa area. Pero nitong nagdaang Miyerkules lamang, ipinakita ng China na walang saysay ang pakikipag-usap sa kanila. Na-monitor ng Armed Forces of the Philippines ang pagdami ng mga barko ng China, kabilang na ang mga rubber boat na may dalang armas sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Teritoryo namin to! Teka, no? Wala naman talagang, ano, no? Wala naman talagang katuturan. Wala naman talagang katuturan makipag-usap sa mga inchik na yan, no? May pagkasundo ang gobyerno sa kanila, pero hindi naman nila tinutupad. Parang mga, ano sila, mga ingot. Grabe, no? Tsaka ngayon, tingnan nyo, nagpe-flex nga sila. So, ang ginawa nila, yung speedboat nila, may mga armado ng mga machine gun. Kala siguro nila, matatakot nila ang mga Philippine Marines dyan, ng ating gobyerno. Malabo yata, no? So talaga handa makipagsabayan kaya yan mga ano na yan, mga Philippine Marines natin diyan sa may mga nagbabantay diyan sa sa BRP Sierra Madre. Handa yan, ha. Handang makipagpatayan yan, ha. Ba't kayo nandito? Ito'y tahanan namin di bigay. Wala namang dapat pag-awayan kung di lang kayo sakin. Karagatan at lupain, pilit nyong inaangkin. Di nyo ba kayang tanggapin, sadyang makitid ba ang utak? Pilipino ang tatak, kailanman di pa sisindak. Perlas ng silangan, pilit hinukubaran, di ba? Ang utos ko ay pigilan, no? Na maka-board yung mga Chinese dun sa BRP Sierra Madre. Because if they do that, of course, that's a possibility. If they do that, no, we will prevent them from doing so. Because by boarding our ship, it's like coming into our territory. Talagang merong increase in the number of vessels, both capital vessels, yung malalaki, and the smaller vessels. So isang difference, for instance, yung nakita natin na may high-powered firearm din sa barko. So mas aggressive sila. Oh, mas aggressive sila. Under the rules of engagement, no, we will apply the appropriate force, no, considering the situation. So kung medyo katulad dun sa nakita natin dun sa video, may mga armas na sila, no? May mga machine guns na sila dun on board, no? High caliber na weapons. So, of course, handa naman tayo doon. Handa tayo. Ayon sa Armed Forces of the Yun, Philippines, tingnan nyo naman, ha. Ang sabi ni Browner, ha, ni AFP Chief of Staff, na handa. Ibig sabihin yan, handang mga pagpatayan talaga ang ating mga tropa dyan. Yung mga Philippine Marines dyan sa sa BRP Sierra Madre para ipagtanggol ang Ayungin Shoal. Handa daw, ha. Pero ewan ko lang, ha, parang naninindak lang yata itong mga inchik na to. Dapat kung talagang yung kanilang speedboat may kargada daw, may kargada na machine gun, kung talagang gagamitin nila o talagang gusto nilang umakyat sa BRP Sierra Madre sa barko, dapat na inom pa. So, ibig sabihin yan, mga sila, mga takot din pala sila. Mga takot din yan, natakot din magsimula ng gera yan, Talaga sigurado yan, pag akyat nila, tanggal ulo kaagad nila dun, nitong Webes, naitala ang pagtaas ng bilang ng presensya ng mga barko ng China noong ika-20 ng Agosto sa pamamagitan ng Maritime Domain Awareness Monitoring activity na ginawa ng mga sundalo ng Pilipinas sa loob ng Ayungin Shoal. Tinangkapang lumapit ng isang Chinese Coast Guard speedboat sa BRP Sierra Madre LS-57. Buti na lang at maagap at nag-deploy ng 2 rigid hull inflatable boat ang mga sundalo ng Pilipinas upang sila ay harangin sa Philippine Navy at Marines. Salute sa inyo! Teritoryo namin to, ba't kayo nandito? Ayan, tignan nyo naman, kung makikita nyo sa video, talagang
yung dalawang Marines, dalawang inflatable boat ng Philippine Marines mula sa BRP Sierra Madre bumaba para harangin yung speedboat ng mga Inchik. Para harangin ng mga speedboat ng Inchik na lumapit. Baka kasi baka kala kasi may plano silang akyatin na yung BRP Sierra Madre, yung barko ng Pilipinas. So kaya nga nagbumaba na yung mga Philippine Marines para harangin yung mga Inchik na yan, no. So sa palagay ko hindi na, no. Nagtagumpay naman yung ginawa ng Philippine Marines na harangin yung mga Chinese, yung mga tropang Chino, tropang singkit na gusto siguro umakyat diyan sa BRP Sierra Madre. Siguro sabi ng itong dalawang inflatable boat ng Philippine Marines, huwag kayong lalapit, kundi kung mahal nyo pa ang buhay nyo. Dito, sobrang dami na naming ibinigay. Teritoryo namin to, ba't kayo nandito? Ito'y tahanan namin di bibigay. Teritoryo namin to, ba't kayo nandito? Sobrang dami na naming ibinigay. Namataan ang ilang barko ng Chinese Coast Guard kasama ang 11 fast boat at 9 na barkong milisya at 1 helicopter at maging 1 drone kung saan nakapwesto ang BRP Sierra Madre LS-57 sa Ayungin Shoal ang nakababahala dahil ang ilang fast boat din umano ng China Coast Guard ay nakitang may nakakabit na armas. Isang kakaibang Coast Guard ang ipinakita ng China. Ang mga speedboat nila ngayon ay armado na. Sa isang senador natin dyan na nagsasabing ang Coast Guard ng China ay purely civilian. Ano kaya ang masasabi niya tungkol dito? Yan ba ang civilian? Regional inflatable boat nila may nakakabit na armas sa harapan. Dagdag pa ng Armed Forces of the Philippines, ang mga barko ng China Coast Guard ay kanilang na-monitor na nagsasagawa ng pagsasanay gamit ang water cannon, habang ang mga regional inflatable boat at speedboats ay nasa loob ng Ayungin Shoal. Ano kaya ang ibig sabihin nito, mga kabayan? Meron bang hinahandang marahas na akbang ang China laban sa mga sundalong nakabantay sa BRP Sierra Madre LS-57? O meron silang inaabangang rotation at resupply mission na gagawin ng Pilipinas sa area? O ito ay isang panindak lamang ng China matapos silang mapahiya nung nagbanggaan ang kanilang mga barko sa Bao de Masinloc? Samantala, tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines na patuloy na imomonitor ng ahensya ang sitwasyon at nakahanda naman ito sa anumang posibleng gawin ng China sa loob ng Ayungin Shoal. The Philippine Armed Forces. Ang sa pagkakaalam ko, pwede rin kayo mag-comment sa. Alam ko naninindak lang yan. Naninindak lang yan, mga Inchik na yan. Mayroon mo naman, napahiya kasi sila noon yung nagbanggaan ng kanilang barko. Mga katangahan nga nila nagbanggaan yung dalawang barko nila sa kakahabol doon sa barko natin, sa barko ng Pilipinas. Di nila alam magaling na driver yung kapitan yung barko natin diyan. Parang siya si MacGyver. Forces last night reported with concern a swarm of Chinese Coast Guard and other vessels around or near Sierra Madre in Ayungin Shoal. How alarming are these activities in your view? And well, first, the activities of China in any area, whether in the Sierra Madre or any area under their nebulous claims, are a matter not only of concern but of condemnation, because these are in gross violations of international law, and actually it is a product of a false narrative. I've even seen some social media posts saying that they are the progenitors of certain areas in the Philippines. So their disinformation is as disgusting as their activities.
And we need to stand up to this. And secondly, what was the other question? What was your follow-up question on the? On the reliability of the U.S. as a trading partner, and particularly in the context of, I understand your first meeting between the two of you was in November 2024, and President Trump was just elected and hasn't assumed office yet. So we're wondering if we can take stock of. Well, insofar as the Philippines is concerned, based on our recent visit to Washington, and based on the working arrangements on the Squad, the trilateral, the bilateral basis, as you've seen in Balikatan, the security relationship is very strong. What we cannot control are the unilateral activities of China. Hence, the need for deterring China and giving the strong message that their activities will not be tolerated by the international community and not only us. Because these are in gross violations of international law. Yes. And no matter how they answer, the fact is they are answering for the benefit of their own people and not the world. Because the world cannot be presumed to be unthinking so as to accept hook, line, and sinker what they are saying. Laban Pinas. Okay, no, mga kababayan, no, nakita naman natin na kung gaano ka-agresibo ang mga inchik. Pero di naman sila ubra, no? Hindi sila ubra sa mga Philippine Marines natin, no? Nakahanda talaga ang ating mga tropa diyan sa Ayungin Shoal na makipagsabayan sa mga inchik na nakakabwisit na yan. So sana nga, no, pananakot hanggang ano lang yan, pananakot lang ang ginagawa ng mga inchik na yan kasi nga kung talagang talaga nila yan, kung gusto nilang akyatin yung BRP Sierra Madre noon pa yan no? Kasi napahiya lang siguro sila noon yung nagbanggaan yung dalawang barko nila na siguro sa katangahan ng mga katangahan nila. Okay, no? So, mga guys, no? Mga kababayan, no? So, hanggang dito na lang tayo, no? So, kung bago ka pa lang sa aking channel, at bago tayo magtapos, please, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magtapos. Okay, no? Nasa ganoon, ma-update pa kayo sa mga iba pang mga video na aking i-upload. Okay, salamat.